Pikon o prinsipyo, Attorney Trixie versus Attorney Claire at ang moniker war. Nitong mga nakaraang araw, muling uminit ang usapin sa social media matapos magtungo si Yusek Claire Castro sa National Bureau of Investigation o NBI. Ang kanyang reklamo, isang post mula sa page na Luminous na kilalang pro-Duterte na ayon sa kanya ay lumampas na sa guhit ng simpleng kritisismo at naging isang implied threat o banta sa kanyang seguridad. Ngunit sa likod ng legal na hakbang na ito, may mas malalim na usaping panlipunan na kumukulo, ang talamak na double standard at pikon talo na mentalidad sa pagitan ng magkakatunggaling kampo sa politika. Pag-usapan natin ang hangganan ng kritisismo at banta. Bilang isang opisyal ng pamahalaan, alam ni Yusek Castro na bahagi ng kanyang trabaho ang masita at mapuna. Pero bakit siya umabot sa NBI? Ayon sa kanya, may pagkakaiba ang pagpuna sa trabaho sa paggamit ng lengguwaheng marahas, personal at tila naguudyok ng pananakit. Para sa marami, ang hakbang na ito ay isang paraan ng pagtatakda ng boundary. Sa panahon ng troll farms at keyboard warriors, madaling makalimutan na ang taong nasa likod ng screen ay may mga pamilya at buhay na pwedeng malagay sa panganib dahil sa isang irresponsableng post. Pag-usapan naman natin ang moniker war. Dito pumasok ang malaking kabalintunaan o irony. Bakit kapag ang mga kritiko ang nagbibigay ng bansag kay Vice Presidente Sara Duterte, tila end of the world na para sa kanyang mga taga-suporta? Tinawag siyang Fiona o Chucky. Ang mga bansag na ito ay madalas gamitin para punahin ang kanyang pagiging bratty o entitled umano. Ano ang kanilang reaksyon? Galit na galit ang mga pro-Duterte vloggers. Para sa kanila, ito ay pambabastos, body shaming at pambubuli sa vice-presidente. Pag-usapan naman natin ang salamin ng katotohanan, ang bansag sa mga Marcos. Dito lumalabas ang tinatawag na selective sensitivity. Ang mga grupo ring ito na nasasaktan para kay VP Sara ay ang mga grupo na araw-araw na ginagawang habit ang pag-imbento ng mas malulutong at mas malalalang bansag para sa pamilya Marcos. Halimbawa, tinatawag nilang ngiwi at bangag na direktang pag-atake sa pisikal na anyo at seryosong akusasyon ng paggamit ng droga. Si First Lady Liza Araneta Marcos, binansagang butod, isang mapanirang salita tungkol sa itsura, at Liza Tanas, pinagsamang Liza at Satanas. Kung tutuusin, mas mabigat at mas personal ang mga bansag na ibinabato nila sa mga Marcos. Pero kapag sila ang gumagawa, tinatawag nila itong free speech o katotohanan. Pero kapag ang bala ay bumalik sa kanila, biglang nagiging silencing the critics o pang-aapi. Bakit ganito ang reaksyon? Dahil sa kulturang politikal ng Pilipinas, ang bansag o moniker ay hindi lang biro. Ito ay isang weapon para gibain ang imahe ng kalaban. Ang mga Duterte propagandists ay sanay na sila ang bully sa loob ng 6 na taon noong panahon ni PRRD. Ngayong nagbago ang ihip ng hangin at sila naman ang nakakatanggap ng resibo, tila hindi nila kayang lunukin ang sarili nilang gamot. Ang malayang pamamahayag ay hindi one-way street. Hindi pwedeng ikaw lang ang may karapatang mambastos habang ang iba ay dapat maging magalang sa iyo. Kung ang pagtawag kay PBBM na bangag ay malayang pamamahayag para sa kanila, bakit ang pagtawag kay VP Sara na Fiona ay itinuturing na krimen? Ang isyu ni Yusek Claire Castro ay paalala na sa gitna ng batuhan ng putik, may mga batas pa ring dapat sundin, lalo na kung ang usapan ay bantana sa buhay. Pero para sa mga propagandista, bago sila magreklamo ng pambabastos, baka kailangan muna nilang tumingin sa salamin. Ang panunungkulan sa gobyerno ay hindi para sa mga balat sibuyas. Kung hindi mo kayang tanggapin ang bansag na ibinibigay sa iyo ng taong bayan, baka hindi ka nararapat sa pwestong kinalalagyan mo. Dahil sa huli, ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay pinaghihirapan. Baratilyo ng pananagutan. Bakit mali ang kondisyon ni Representative Tiangco sa impeachment ni Sara Duterte? Habang papalapit ang Pebrero 2026, tila ba bumilis ang tibok ng puso ng mga politiko sa batasang pambansa? Bakit? Dahil sa susunod na buwan, mapapaso na ang 1-year ban sa impeachment. Ibig sabihin, muli nang pwedeng sampahan ng reklamo si Vice Presidente Sara Duterte. Ngunit sa gitna ng paghahanda ng Makabayan Block, isang kakaibang eksena ang sumulong
pananulpot, ang pagtatakda ng mga precondition o pambabarat bago pumirma sa pananagot. Ito ang naging mitsa ng matinding sagutan ni Representative Antonio Tino at Representative Toby Tiangco. Nagulat ang marami na magpahayag sina Votas Representative Toby Tiangco na may presyo ang kanyang pirma. Ayon sa kanya, sasali lamang siya sa impeachment laban kay VP Sara kung may mahuhuli munang big fish, partikular si dating Congressman Zaldico kaugnay ng bilyon-bilyong pisong flood control scandal bago ang ika-6 ng Pebrero. Sa madaling salita, para kay Tiangco, parang isang transaksyon ang hustisya. Hulihin niyo muna ang kalaban ni Sara bago ko panagutin si Sara. Ang buwelta naman ni Antonio Tino, DDS script yarn, hindi ito pinalampas ni ACT Teachers Representative Antonio Tino. Ayon kay Tino, ang linyada ni Tiangco ay hindi depensa sa batas, kundi isang DDS tactic. Bakit? Dahil ginagamit ang ibang issue para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga seryosong akusasyon laban sa vice-presidente. Narito ang 3 dahilan kung bakit mapanganib ang ganitong lohika. Una, hindi buy one take one ang hustisya. Ang korupsyon sa flood control ay dapat imbestigahan at ang mga alegasyon sa Office of the Vice President ay dapat ding harapin. Hindi pwedeng gamiting hostage ang isang kaso para protektahan ng isa pa. Pangalawa, accountability is non-negotiable. Kapag may sapat na ebidensya para sa impeachment, tungkulin ng mambabatas na pumirma batay sa katotohanan, hindi batay sa kung sino ang naunang naaresto. Pangatlo, ang 1-year ban ay pananggalang, hindi lisensya. Noong nakaraang taon, nakaligtas si VP Sara dahil sa teknikalidad ng batas ang pagbabawal sa higit sa isang impeachment sa loob ng 1 taon. Ngayong malapit na itong matapos, ang paggawa ng mga precondition ay tila paraan lamang para muling patagalin ang proseso. Kapansin-pansin ang timing ng pagbanggit ni Tiangco kay Zaldico. Sa gitna ng bangayan ng mga paksyon sa gobyerno, ang issue ng flood control ay naging mabisang sandata ng mga Duterte loyalists para sabihin, bakit si Sara lang ang tinitira nyo? Paano naman yung iba? Para kay Tino, ito ay isang klasikong halimbawa ng whataboutism. Ito ay kapag imbes na sagutin ang akusasyon ay ituturo ang pagkakamali ng iba para magbukhang tabla lang ang lahat. Ngunit sa mata ng batas, ang krimen ni Juan ay hindi nagpapawalang sala sa krimen ni Pedro. Ang pananagot sa bayan ay hindi isang negosasyon sa palengke na pwedeng tawaran o lagyan ng kondisyon. Kung si VP Sara Duterte ay lumabag sa konstitusyon at nagmalabi sa pondo ng bayan, dapat siyang humarap sa paglilitis. May mahuli mang big fish sa flood control o wala. Ang pagtatakda ng mga precondition bago pumanig sa katotohanan ay hindi pagpapakita ng prinsipyo. Ito ay pagpapakita ng oportunismo. Kung seryoso ang ating mga mambabatas na linisin ang gobyerno, dapat nilang usigin ang lahat ng magnanakaw ng sabay-sabay, hindi pa isa-isa, depende sa kung sino ang kanilang kakampi. Ang impeachment ay hindi laro ng palitan ng pabor. Ito ay huling sandata ng taong bayan para itama ang mali sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Huwag nating hayaang maging ridiculous ang prosesong ito dahil lamang sa pambabarat ng ilang politiko. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo
kusang kainin